So, what is up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. So, it's been a while, matagal-tagal din. No? So, meron pa bang nanonood sa atin dyan? Anyways, ito yung panonoorin natin ngayon. So, ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. So, meron to pamagat na breaking news. Sara Duterte umatras, nagbitiw na sa pwesto. Sara nagpasaklolo sa Supreme Court ? So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din bahalang umusga. So, bago natin simulan, showbiz update. No, Viral Broadcast page. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Palipanoisin sa mga kanoisay, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin agkawin pa ng China. Again, babagat ng video ito, breaking news. Sara Duterte umaras, nagbitiw sa pwesto. Sara nagpasaklolo sa Supreme Court. Nako, dyan sila magaling eh. Viral Broadcast page, Pilipinos, like, comment, share, subscribe, start. Po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Iyak si Sara Duterte sa matinding sinapit sa impeachment niya sa Kongreso. Matinding kahihiyan ang kinakaharap ni Sara Duterte sa nalalapit na pagbubukas ng kanyang mga bank accounts pati na rin ang kayamanan ng pamilya Duterte. Malalaman ng taong bayan ang mga dollar accounts at nakulimbat nilang kayamanan. Kung kaya ay todo effort ngayon si Sara Duterte at kanyang mga kaalyado upang maharang at hindi matuloy ang kanyang impeachment. Tinawag niyang fishing expedition umano ang ginagawa sa kanya ng Kongreso upang mangalap ng mga ebidensya laban sa kanya. Dagdag pa niya ay kulang umano ang mga ebidensya na hawak ng prosecution na magdidiin sa kanya. Nagpadala siya ng letter of ad cautelam bilang tugon sa hinihingi o pena ng Kongreso, bilang tugon sa mga inireklamong mga kaso niya. Pasado sa Committee on Justice sa Kamara ang impeachment bilang sufficient on substance at sufficient in form. Ibig sabihin ay merong basihan at grounds ang third at fourth impeachment. Dagdag pa ni Congresswoman Attorney Jinky Luestro ay kahit nakareses ang Kongreso at magre-resume pa sa Mayo ay meron ng mga schedules ang pagdinig sa impeachment at tuloy-tuloy pa rin ito. Dahil dito ay kabadong-kabado na ngayon ang Vice Presidente dahil posibleng magko-convict ang Senado bilang impeachment court kung makikita nila ang mga ebidensya. Kung kaya ay usap-usapan ang posibleng pagre-resign ni Sara Duterte sa pwesto upang maiwasan ang kanyang impeachment at posible pang makatakbo sa 2028 presidential elections. Na sinagot naman ni Attorney Tsaka ano din excuse me. Tsaka sobrang iba kasi ito noon nung nakaraang taon kasi ito kasi ngayon mas pinag-aaralan na nila. Tapos kita nyo naman 'di ba kahit walang paki si Sara Duterte sa nangyayari sa Kamara about sa impeachment niya is ilalatag pa rin talaga nila yung ebidensya. Like anuhin talaga nila yan. Itotodo talaga nila yan na parang ito, sige magbubulag-bulagan pa ba kayo sa mga ebidensyang to. 'Di ba? Kaya may impact pa rin siya kahit papaano, kahit sabihin natin na may bilang din sila dyan sa Senate or yun nga yung pag-announce ni Sara Duterte na magpipresidente siya na baka magdalawang isip yung ibang mga politiko na kukontra ba sila kay Duterte or papaani gano'n. Pero yun nga, kung may ebidensya kasi, mahihirapan sila. Kung ma-leave no choice yung iba. Siguro kahit sobrang solid na yung ebidensya, magvo-vote lang dyan is, yan, Robin Padilla, Marcoleta, si Bato. Sila talaga yung mga diehard kahit na, alam na nila na sobrang bibigat ng ebidensya. No? So, yeah, I think, bothered na talaga si Sara Duterte sa mga nangyayari ngayon. Luestro, kahit na nag-resign si Sara Duterte ay matutuloy pa rin aniya ang kanyang impeachment. Kung kaya ay wala na talagang takas si Sara Duterte dahil maliban sa matatanggal ito sa pwesto ay posible itong makukulong at masisira ang kanyang pangalan sa publiko. Handa na rin sa ngayon si Ramil Madriaga upang humarap sa Kamara at magbigay ng kanyang salaysay at nalalaman sa pagdi-deliver o mano niya. Ito yung nakakatawa pa dyan. Sige, sabihin na natin na mapanagot siya. 'Di ba? Di natin alam baka gawin pa siyang bayani ng mga DDS, 'di ba? Or ipakita na parang biktima ng biktima ng pamumulitika. Parang ganyan. Kumbaga ipapatronize pa rin nila. 'Di ba? Grabe na talaga yung utak kapag ganyan pa rin ng mga pera kina Sara Duterte mula sa operasyon ng Pogo. Si Madriaga ay dating pinagkakatiwalaan ng mga Duterte, subalit bumalik dito dahil pinabayaan umano nila itong makulong. Nadiskubre din na merong nagtangka kay Madriaga sa loob ng kulungan na ayon sa NBI ay merong umanong inutusan at nagbayad para kay Madriaga. Nagpasa naman ng resolution sa Representative Chel Diokno upang ilipat si Madriaga sa custody ng Kongreso. Samantala ay booking din ang mga utak at nagsuwol sa 18 ex-Marines. Damay dito ang asawa ni Sara Duterte na si Mans Carpio at Mike Defensor. Isa-isa nang inibestigahan ng NBI ang backgrounds ng 18 ex-Marines. Pinaghahandaan na din ng Ombudsman ang pagbubukas ng mga bank accounts si Sara Duterte. Sa request ng Kamara sa Ombudsman, ipinakilala na rin sa publiko ang Panel of Defense o mga abogado ni Sara Duterte na haharap sa kanyang impeachment. Sa ngayon ay meron ng mga schedules ang Kongreso sa pagdinig sa impeachment. Haharap man o hindi si
Sara sa pagdinig ay matutuloy pa rin ang pagdinig ng kanyang impeachment. So, ito mga kabunyog. Ang tanong, paano kung mag-file ng Sabi nga ng mga Duterte na itong nangyayari daw kay FPRRD at Sara Duterte is parang, abuse of power or yun nga, pinopolitika. Kaya sila nahantong sa ganyan. Pero men, what if buksan nyo yung mga isipan nyo? Tapos, justice na pala yan. 'Di ba? Like, kumikilos na yung justice or may hustisya talaga. Pwede nyo namang tingnan sa mga balita eh. Tsaka, yung iba naman na mga ibinabato sa kanila, sobrang hirap na sobrang hirap itanggi. 'Di ba? Like, yung kahit nga mga supporter parang naniniwala na sila paunti-unti na totoo yung confidential funds. 'Di ba? Yun nga, yung kay FPRRD na humanity. 'Di ba? About sa humanity yung kay FPRRD. Alam naman ng marami na nalabag talaga ni FPRRD yun. 'Di ba? Pero yun nga, dahil idol nila, need nilang hindi tingnan yun. Kumbaga, bulag-bulagan na lang. Same as dito kay VP Sara Duterte. Porkit anak siya ng presidente na inidulo nila, wala silang pake kung ninakaw man niyang 125 million na yan or hindi. In 11 days. Ang sa kanila lang, hindi. Sobrang ganda na nagawa ng tatay niya. So meaning, isasalba nila si Sara Duterte. Which is, yun yung sobrang pangit kapag, nasobrahan ka sa pag-idolize ng tao. Di ba? petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Sara? Kasi, the fact na ang ginawa niyang sagot ay answer ad cautelam, ibig sabihin, sumagot lang sila bilang pag-iingat, caution, as a matter of caution. Ang ibig sabihin ng ad cautelam sa Ingles, as a matter of caution. Ibig sabihin, sumagotan niya sila as a matter of caution. O bilang pag-iingat, sumagot sila. Bakit sumagot? Kasi kailangan nilang sumagot kasi dinirikan silang sumagot. Baka naman malagay sila sa alanganin kung hindi sumagot. Sumagot sila as a matter of caution. Pero Kasi baka magaya sila kay Harry Roque. Yung mga nangyayari kasi dyan, the more na the more na i-ignore mo yan, pwede ka tuloy mas mapasama patuloy lalo. 'Di ba? Na parang warrant ba yan? Na parang iwawarrant ka kung sa paulit-ulit na invite sa'yo is tatanggi ka. 'Di ba? Tapos yun nga, pabigat ng pabigat yung ebidensya na inihain sa'yo. Tsaka parang no choice ka na rin kasi public official ka eh. 'Di ba? Tapos yun nga, government yung magpapanagot sa'yo. So anong choice mo? Nag-apply ka sa posisyon sa gobyerno eh. So dapat maki-cooperate ka rin dyan. Hindi pwede yung, hindi, isang Duterte ako. So, hindi ako dadalo dyan. Wala akong pake sa mga gagawin yung investigation. Hindi pwede yan. Di ba? Kasi in the first place, ang pwesto naman yung in-applyan mo eh. Which is pwesto sa government. Di ba? Pwera na lang kung sa hukbo ninyo, sa kulto pa, sa grupo ninyo, di ba? Na diehard Duterte, mga DDS, yan. Pwede kayo yung masunod dyan. Di ba? Pero dito, sa mga nangyayari sa bansa natin, di ba? Ke-questionin yung posisyon mo as a politician is no choice ka. Di ba? Kahit anong tago mo sa word na confidential nga to. Kung government na yung nagtatanong or taong bayan na yung nagtatanong, wala ka talagang ibang choice kundi sagutin yan. Di ba? Ipakita mo. Ganun lang kasimple. hindi ibig sabihin niya na hindi na nila pwedeng questionin yung mga issue tulad ng due process, jurisdiction, mga ganun. So, ang malinaw, dahil sinabi nila yan, answer ad cautelam, malamang magpipetisyon yan sa Korte Suprema. Ano ang magiging grounds? Yung mga dating grounds pa rin. Anong grounds yun? Na due process, walang due process, walang jurisdiction, nag-grave abuse of discretion, yung gano'n na naman yan. O ngayon, kapag gano'n na nag-file sa Korte Suprema. Tsaka parang ba yan? Parang karma na ba nila yan? Na parang always silang nagsisik ng due process. Which is yan yung hindi nila binigay nung war on drugs. Na parang ngayon hirap na hirap silang kunin. Tsaka yung sinasabi naman nila na due process, actually meron namang due process eh. Diba? Gusto silang imbitahan, pagpapaliwanagin sila. It's just ayaw lang nilang dumalo. So sila mismo din yung nagde-decline ng due process. Buti na lang yung government natin, hindi kagaya ni Duterte dati na itumba mo na yan.
'Di ba? Dagdag palamunin lang 'yan. Buti yung government natin hindi ganyan. 'Di ba? Kasi kung ganyan, gayahin yung style nila, baka wala na rin tong mga to. 'Di ba? Iisipin mo, ano bang pinagngaw-ngaw nila na wala silang due process? Due process nga, 'di ba? Pinagpapaliwanag nga sila, 'di ba? Idadaan nga sila ng trial, 'di ba? Very bad. Ano na ba? Mapipigil na ang impeachment? Maganda ang paliwanag yan ni Congresswoman Beatrix Listro. At yun din yung pinapaliwanag ko nitong nakaraang mga araw. Anong paliwanag ni Congresswoman Beatrix Listro? Hindi naman yan makakaapekto kahit mag-file sila sa Korte Suprema. Maliban na lang kung mag-issue ng TRO. Kasi kapag nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, ibig sabihin temporary restraining order, restrain. Ibig sabihin pinipigilan ang Kamara na mag-proceed. Huwag niyong ituloy yan. Oh, yun yung ibig sabihin ng temporary restraining order. Kapag nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema, kapag nagpetisyon ang kampo ni Sara, ayon, hindi matutuloy ang impeachment kasi may TRO. O kaya, nakalusot sa Kamara, pagdating sa Senado, naglabas ng TRO ang Korte Suprema, hindi pipigilan, i-restrain ang Senado na mag-proceed. Kaya, Tsaka, bakit ba kasi pipigilan? Kung hindi ka naman guilty, para hindi naman uusad yan eh. Hindi naman tatalab yan eh. Di ba? Yung action talaga na TRO para pigilan, nagmumukha tuloy guilty lalo. Eh, imbis sagutin, gusto nilang ipatigil. Kasi hindi ako naniniwala para na na hindi, yung admin kasi against sa kanila, kaya takot sila na makitrial. Mga malalaking tao din yan, no? O sino man yung mga tanga dyan na gagawa-gawa, i-invento ng mga ebidensya, pwede silang balikan pagdating ng araw. Sobrang risky niyan. Di ba? Pero kayo na ang bahalang umusga din para. Makikita nyo naman yan sa actions nila. Especially VP Sara. Makikita nyo naman yan. Di ba? Kung sa tingin nyo, gigipitin lang ba sila ng government? Siguro yung word na panggigipit is pwedeng yun yung maramdaman nila. Pero ang totoo naman talaga is, alam nyo yung walang magbabacker sa kanila. Walang didepensa sa kanila. Di ba? Siguro ganyan. But, pinapalabas nila na pupritikahin sila. Di ba? sa tingin ko, susundin yan ng Senado. Kasi Korte Suprema na ang nagsabi eh. Kaya lang, tama ba? Tama ba? Hindi, ito Jerry Sel punto. Noong 2025, walang TRO. Walang TRO yon. Ganito ang nangyari noong 2025. Di ba nakalusot sa Kamara yung impeachment complaint February 5. Tapos, final sa Senado, February 5. Dapat sana nag-proceed na ang trial. Hindi naman nag-proceed ang trial. Kasi hindi sinunod ni Chis Escudero. Ang ginawa ng kampo ni Sara, nag-petition sa Korte Suprema, TRO. Pero may prayer for TRO, pero may petition din sila for certiorari. Natawa nga ako kay Robin Padilla, Senator Robin. Kasi yung banat niya sa impeachment na to, anak ng merong kinakarap yung imbis atupagin niyo yung tao, something like that. Kasi ewan ko kung yung mini-min niya is about yung war ngayon doon sa Middle East, di ba? So, bakit yung impeachment pa daw yung inuuna? Bakit dati wala namang war di ba? Kung hindi pa naman nagsisimula dati yung sa Iran at saka sa pero anong ginawa ni Chis Escudero? Di ba? Pinagpaliban niya. Di ba? Ito sila, kahit na wala namang war ngayon, questionin pa din naman nila yan na parang, ba't ba yan yung inuuna? Yung impeachment, di ba? It's just, nagkaroon lang sila ng isa pang, nadagdagan yung nila, di ba? Yung mga pwede nilang sabihin. Pampalubag, loob ba yan? Or pampaano sa mga DDS, di ba? Na, pampaongano nila. Di ba? Anong gusto nila buong gobyerno ng Pilipinas? Magfo-focus lang sa di ba? Magfo-focus lang sa yung pwedeng gawin about sa nangyayari dyan sa Middle East. Yun? Like LTO, SSSG, IAS, kung mang mga government, DPWH, doon sila magpo-focus sa diba? Hindi naman pwede yan kasi may mga nakatoka ng mga trabaho yan eh. Diba? So meaning, yung impeachment na yan, diba? May pwedeng trumabaho dyan. Tsaka kung gusto nyo talagang balik na sa pure talaga 100% na gagampatan nila yung ibang trabaho, diba? Especially related sa mga nangyayari ngayon.
usigin nyo si Sara Duterte na sige, umatin ka na dyan, bilisan nyo. Diba? Pero I think ano talaga ano kasi sila nakaka-smell sila na parang medyo tagilid tayo dito. 'Di ba? Kasi yung gigil din talaga ng ng mga mag-handle sana dati sa impeachment, hindi natuloy. So ngayon nila ipapalabas 'yan. Ganyan naman yan. Ang ibig sabihin ng petition for certiorari, kini-question mo yung legalidad, constitutionality. Gusto mong i-declare na unconstitutional. Yan yung petition for certiorari. Ngayon, ang petition for certiorari, kasabay na dyan, may prayer ka for TRO. Ang ginawa doon ng Korte Suprema, hindi naman grinan yung TRO. Wala. Kaya nga, tuloy, kung tinuloy ni Chis yung hearing ng Senado noon, February, natapos siguro yung impeachment noon. Kung lalabas, ang nangyari, ang Korte Suprema naglabas ng desisyon July 25. Ang desisyon ng Korte 'Di ba? Dapat si Senator Robin yung questionin. O questionin ni Senator Robin si Chis Escudero. Ikaw kasi pare ni Chis hindi mo kasi simulan dati. Ayan, umabot tuloy ngayon yung impeachment. Merong gulo. Di ba? Ito talaga sila, ewan ko na lang. Suprema, unconstitutional yung impeachment. So hindi TRO yun, desisyon na talaga yun. So wala namang linabas na TRO ng Korte Suprema. Ang linabas ng Korte Suprema ay desisyon talaga na unconstitutional daw. July na yon. So dito, kapag nag-file sila Sara ng petition for certiorari with a prayer for temporary restraining order, sa tingin ko hindi igagrant ang TRO na yan. Bakit hindi? Una kasi, ang TRO, ini-issue lang yan ng Korte Suprema kapag napaka-importante na ipatigil mo. Ipatigil mo yan. Sa tingin nyo, dapat ipatigil ng Korte Suprema ang ginagawa ng Kamara? Pangalawa, kung makarating na sa Senado, dapat bang ipatigil ng Korte Suprema yung ginagawa ng Senado? Ay masyadong magiging garapal ang Korte Suprema niyan. Kasi mababiolate na niyan ang separation of powers. Hindi lang yun. Ang power na binigay sa Kamara ay, ang Kamara lang ang mayroong exclusive power to initiate impeachment. Ang Senado rin ang may sole power to conduct trial. So ibig sabihin, ganun kalinaw. Exclusive power na ang Kamara, sole power naman ang Senado. Tapos ngayon, Korte Suprema ka, ipapatigil mo. Ang Korte Suprema, magpapatigil lang yan kung may grave abuse of discretion. Ang hirap namang sabihin na may grave abuse of discretion pa ito. Itong ginagawa ngayon ng Kamara na grabe ng proseso ang dinadaanan, abuso pa rin yan ng Kamara. Mahirap yan. Kaya sa tingin ko, hindi maglalabas ng TRO ang Korte Suprema. Ngayon, dahil hindi maglalabas ng TRO ang Korte Suprema, magpuproceed ang niyan. Ibig sabihin, ang Kamara magtutuloy-tuloy yan. Kapag nagtuloy-tuloy ang Kamara, kahit may petition na sa Korte Suprema, wala pa namang desisyon ng Korte Suprema, magpuproceed na yan sa Senado. Ang sabi naman ng Senate, ni Senate President Soto, forthwith magta-trial sila. So hindi na yan mapipigilan ng Korte Suprema kahit mag-TRO. Kasi hindi naman maglalabas ng TRO yan. Grabe na yan kapag nag-TRO pa sila. So ngayon, maglalabas ba ng desisyon ng Korte Suprema sa petition? Yes, pero matagal yan. Baka na naman yan, July or August. By the time na mag-decide sila sa petition, post na ang impeachment. Moot and academic na yan. So ibig sabihin, magiging guide na yan sa susunod na impeachment. Kaya huwag tayong mag-alala. Ako naniniwala ako hindi mag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema. Kasi pag ginawa nila yan, garapal na yan. Garapal na yan. Pero what if manggarapal sila? Di ba? Hindi natin alam pa rin talaga. Hindi natin alam pa rin. Pero, depende. DDS ba yung may DDS ba dyan? Or ano ba? Hindi tayo pwede mapagkampanya kasi yan din naman yung nangyayari nung impeachment dati, di ba? Na parang ito na, sisimulan na. Tapos biglang wala. Di ba? Nasayang lang yung matagal na paghihintay. Tapos biglang nawala lang din. Mga kabunyog, kumbaga grabe na yan, tama po kayo kapag ginawa pa nila yan. Pero hindi naman bawal na mag-file ng petition for certiorari ang kampo ni Sara. I-entertain din yan ng Korte Suprema pero hindi yan kaagad-agad madidesisyonan. Ngayon dito tayo sa sinasabing paano kung nakarating sa Senado ang impeachment at pagdating sa Senado bago mag-proceed yung trial, bago mag-start yung trial, nag-resign si Sara. Nangyari na ba yan sa kasaysayan natin? Yes. Nung panahon ni Pinoy, si Mercedes Gutierrez na-impeach sa Kamara. Tapos nandun na yung impeachment sa Senado, mag-i-start na yung trial, nag-resign na lang si Mercedes Gutierrez bilang ombudsman. Pinalitan na siya ni Conchita Carpio Morales. Ganon din si Andres Bautista, si Andy Bautista, Comelec. Pag upo ni Duterte, pinapa-impeach niya si Andy Bautista. Ngayon, na-impeach na si Andy Bautista sa Kamara, pero nung magsisimula na yung trial sa Senado, nag-resign na rin si Andy Bautista. Pinapalitan na ngayon ng kapalit. So, sa ating kasaysayan, mayroong mga in-impeach na official tulad ni dating ombudsman Mercedes Gutierrez na na-impeach sa Kamara pero nung magi-start na ang trial, nag-resign. Ganon din si Bautista. Ngayon, anong mangyayari kung mag-resign bago ang trial? Ang paliwanag niya ni Congresswoman Beatrix Listro, kahit mag-resign si Sara bago ang trial, kapag na-impeach na siya,
magpuproceed pa rin ang trial. Bakit? Kasi ang impeachment, dalawa ang posibleng desisyonan dyan. Removal from office, saka perpetual disqualification from holding public office. Ngayon, kapag nag-resign ka, wala na yung una, yung removal from office. Kasi bakit ka naman i-remove from office? Ito, nag-resign ka na nga. Pero yung pangalawang penalty o na pwede kang ma-disqualify, perpetual disqualification from holding public office, dapat desisyonan pa rin yun. So magpapatuloy pa rin ang trial, pero didesisyonan na lang kung i-disqualify. Kasi dapat ang maging desisyon dyan sa impeachment, removal from office, saka perpetual disqualification from holding public office. Pero kung nag-resign na, di wala na yung removal from office. Pero yung perpetual disqualification, didesisyonan pa rin yun. Yan ang paliwanag ni Congresswoman Beatrix Listro. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kahit mag-resign si Sara, kahit mag-resign, hindi ibig sabihin niya na makakatakbo pa siya sa 2028. Kasi magpapatuloy yung trial. At Tsaka syempre, ang needed din talaga dyan is ma-impeach talaga siya. Kasi di natin alam sa ano yung mangyayari sa dulo. Like for example, pupunta nga sa Senate yan. Tapos ano yung kasunod? Syempre, magbo-vote in lahat ng mga senador na pabor kay Duterte. Diba? Gagawin nila lahat ng makakaya nila dyan. Naman natin, sila Bato, sila Pero si Bato, si Bato nagtatago pa rin eh. magdidesisyon dyan kung bibigyan ba siya ng perpetual disqualification from holding public office. Okay? So ito na mga kabunyog, mga kababayan. Yan po ang ating discussion ngayong araw matapos yung hearing kanina ng COMELEC. So ano na ang hihintayin natin? March 25. Anong mangyayari? Hearing proper. Ano yung hearing proper na yan? Presentation na ng mga evidence at testigo. Yun ang ating extension work, kaya kailangan itong baguhin. Kaya sa ating panukalang batas, tinatransform natin ang Agriculture Training Institute para maging Bureau of Agriculture and Fisheries Extension. So yun, hanggang dito na lang muna mga kanuesis. So kayo masasabi dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Farrar Broadcast Page. Supportahan nyo yan. At wala yan, so support niya rin. Like, comment, share, subscribe. Original video link in the description box below. So kita nyo naman yun, men. Still about the impeachment na yan. I know, sobrang tagal talagang matapos nito, but at least na lang, di ba, masimulan. Para din yan, stress din yan sa mga Duterte, di ba? Nang mahimasmasan din naman sila sa pagka-idolize nila. Ang tanong ko lang talaga dito, ano yung gagawin ng mga DDS supporter kapag nakikita nila yung mga ebidensya? A, maniniwala sila. B, sasabihin nila na gawa-gawa lang yan. C, na set up lang si Sara Duterte at hindi totoo yung mga ibinabato sa kanya. Di ba? Sobrang dami nilang pwedeng maging palusot pa rin. Like, kahit siguro, kahit nandyan na, kahit if spoon feed, di ba? Lahat ng mga maling ginagawa niya is pa rin, I think hindi pa rin totally talaga mawawala yung tiwala ng mga DDS sa mga Duterte. Pero grabe yung ganyan like aabot ka talaga sa yung loyalty mo, like wala kang pake kahit na ikaw na yung inuugag, kasi inuugag ka eh. Taong bayan yung inuugag diyan eh. At kasali ka doon kasi taong bayan ka rin naman. 'Di ba? So yun yung tanong natin. Sayang, hinahanap ko yung video ni Senator Robin na nagsasabi siya about sa bakit impeachment yung tinututukan. Di ba? Like, gumagawa na talaga sila ng hakbang ngayon palang na mabigyan nila ng ibang narrative yung mga tao, especially yung mga DDS. Like, sometimes, pinangungunahan nila, di ba, na kesyo ganyan, kesyo ganito. Pero, wala silang dyan, wala silang magagawa dyan kung uusad na nga yan. Ang sa atin lang talaga dito, yung last call ng Senate. Pero syempre, kung sobrang linaw na ng ebidensya, tapos may senador pa rin na magvo-vote na hindi ipapa-impeach si Sara Duterte, alam nyo na yan. Diba? Alam nyo na kung ano yung gagawin. Kasi kung hahayaan nyo yan, susunod at masusunod, baka kayo na yung susunod, diba? Kaya dapat anuhin talaga yan. So anyways,
Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Viral Broadcast PH. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.